Samantala, nananatili namang mababa pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at agricultural products sa bansa. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture matapos nilang inspeksyonin ang ilang palengke para tingnan ang mga supply ng bigas, karne at gulay ngayong nalalapit ang El Nino. Ang detalye sa report ni Victor Liantino. Sapat ang supply ng mga agricultural products sa bansa. Ito ang tiniyak ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Ngayong araw, personal na nagtungo ang kalihim kasama si DTI-FTG Assistant Secretary Regino D. Malyari Jr. sa New Las Piñas City Public Market. Sinuyod ng dalawang opisyal ang bawat sulok na merkado upang makita ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin dito. Ang hatol, walang paglabag at makatwiran ng umiiral na presyo sa palengke. Sapat rin ang supply ng bigas sa bansa, partikular na ang local rice. Dito sa New Las Piñas City Public Market, mabibili nyo sa halagang 52 pesos per kilo. Etong bigas na ito, ito ay local rice. Bulacan, 20 to 40% broken rice ho ito. Sa halagang 52 pesos per kilo lang. Ito na yung pinakamura para sa local rice. Samantala, ang pinakamura naman para sa imported rice na mabibili nyo dito sa public market na ito, etong 47 per kilo. Bumaba naman ang kada kilo ng whole chicken habang bagyang tumaas ang presyo ng galunggong. Mababa rin ang presyo ng karning baboy habang nananatiling stable ang presyo ng gulay at supply ng itlog. Sa tanong naman kung hanggang kailan ang oversupply ng ilang agri-products, sagot ng kalihim, I think until the end of this year, walang issue masyado. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. So, mahigpit namang sumusunod sa price list na itinakda ng pamunuan ng palengke ang nagtitinda ng gulay, isda at karne sa naturang merkado. Binibigyan kami ng price list ni Press. Kadiwa Press kami. Okay naman. Pabili naman. Pabili naman. Oo. Kasi may ano rin kami, may price list kami. Siyempre, iba yung may price list ka. At least, nakikita nila na sumusunod kami sa talagang DTI. Aabot sa 3.3 million metric tons ng imported na bigas ang buffer stock ng gobyerno para maiwasan ang kakapusan sa pagpasok ng El Nino phenomenon ngayong pagtatapos ng taon. Ibinida rin ng DA ang tumaas na 20 billion pesos budget ng NFA ngayong taon na gagamitin pambili ng palay sa mga lokal na magsasaka sa mas mataas na halaga. Kaya ang payo ng ehensya sa publiko, walang dapat ipangamba. well, sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Wag lang siguro may malaking sakuna na mangyari or like a super typhoon. Maliban sa pag-ikot sa palengke para masuri ang umiiral na presyo ng mga pangunahing bilihin, binisita rin ng kalihim ang bentahan ng Benting Bigas program ng gobyerno. Kabilang ito sa mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maiabot sa publiko ang abot-kayang bigas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Victor Liantino ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.